Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Walang tigil na pinakawalan ni Lei Yuting at Yelin ang sunod-sunod na pag-atake sa Heavenly Eye, desperadong sinusubukang palayain si Zhou Fan mula sa higop ng nakakatakot na mata. Ngunit walang anumang epekto ang kanilang mga pagsisikap. Di nagtagal, sumama na rin ang iba. Sabay-sabay nilang ibinuhos ang pinakamalalakas nilang teknik sa walang humpay na pag-atake, habang pinagmamasdan lamang sila ni Heavenly Sovereign ng may mapanuyang ngiti at labis na pagmamataas. Para sa kanya, walang halaga ang mga taong ito. Mga piyesa lamang sila sa isang napakalaking laro. Sa kanyang paningin, si Zhou Fan lamang ang tanging maaaring magbago sa takbo ng lahat ng pangyayari. Kapag nawala ng kakayahang lumaban si Zhou Fan, wala nang hahadlang sa kanya upang muling hubugin ang mundo ayon sa kanyang perpekto at dalisay na pananaw. Naramdaman ni Heavenly Sovereign ang bahagyang panginginig ng unti-unting humihina ang kapangyarihan ng Heavenly Eye. Ngunit imbes na mabahala, tila inaasahan na niya yon. Ibinaling niya ang tingin kay Zhou Fan. Napansin niyang nababalutan ito ngayon ng mas maitim na aura, isang kapangyarihang papalapit na sa sarili niyang antas, ngunit malinaw na hindi pa rin umaabot dito. Ito ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Sa wakas ay nasaksihan niya ang naging pag-unlad ni Zhou Fan sa pagsasanib ng mga path. Sa kabutihang palad para sa kanya, malayo pa rin si Zhou Fan sa kanyang kasalukuyang lakas. Ngayong nakalatag na ang lahat ng baraha, wala nang dahilan upang magpigil pa o magsayang ng oras. May mapaglarong ngiti sa labi, nagsalita si Heavenly Sovereign. Munting kapatid, matagal ko nang iniisip kung bakit wala akong maramdamang bakas ng pinagsanib na mga path sa iyo kahit napakarami mo ng hawak. Umiling siya. Ngayon ay naintindihan ko na. Isa pala iyong panlilinlang upang pababain ang aking pag-ingat. Napangisi siya. Sayang lamang at hindi ito umubra. Samantala, mabilis na lumayo si Zhou Fan habang hinihingal. Pinipilit niyang supilin ang rumaragasang maitim na kapangyarihang bunga ng pansamantalang pagsasanib ng apat na path na hawak niya. Alam niyang maaari niya itong gamitin ng lubusan. Ngunit nag-aalangan siya. Para sa kanya, hindi iyon ang tamang paraan upang maabot ang Supreme Stage. Isa lamang itong marahas na pagpilit sa kapangyarihan. Batid niya ang panganib ng paggamit ng lakas na lampas sa sariling pag-unawa. Naranasan na niya yon noon, nang halos ikamatay niya ang labis na paggamit ng Black Thunder Flame sa laban nila ni Sigi. Ngunit sa gitna ng kasalukuyang krisis, wala siyang ibang pagpipilian. Kung nais niyang labanan ang Heavenly Eye, kailangan niyang palakasin ang sarili, kahit makahulugan iyon ng paggamit sa pinagsanib na mga path. Gayunman, hindi niya ito lubusang pinakawalan. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay ibinalik niya ang mga ito sa kanilang natural na kalagayan. Napangiti siya. Ano ang magagawa ko? Ikaw kasi ang nagpapalabas ng pinakamasamang bahagi ko, kuya. Kahit kagagaling lamang sa bingit ng kamatayan, nagawa pa rin niyang ngitian ang kanyang pinakakinamumuhiang kaaway. Sinasadya niyang inisin ito. Alam niyang ang mga taong nagpapadala sa galit ay madalas nag-iwan ng kahinaan na maaaring samantalahin. Unti-unti nang naubusan ng pasensya si Heavenly Sovereign. Hindi ko masasabing naging masaya ang lahat ng ito. Malamig ang kanyang tinig. Ngunit panahon na upang tapusin ito. Agad siyang kumilos. Ang target niya ay si Lei Yuting, marahil ang pinakamahina sa kanilang grupo. Kapag nakuha niya ang path nito, isa na naman siyang hakbang palapit sa Supreme Stage. Biglang nagpadala ng mensahe si Zhou Fan sa lahat. Ngayon na. Inaasahan na niya ang magiging kilos ng kalaban. Sa isang iglap, sabay-sabay nilang pinakawalan ang pinakamakapangyarihan nilang pag-atake. Taglay ng bawat isa ang natatanging kapangyarihan ng kani-kanilang path. Maging si Lei Yuting ay naglabas ng isang napakalaking anino ng kadiliman at ipinukol ito kay Heavenly Sovereign. Hindi rin nagpahuli si Zhou Fan. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng apat na magkakaibang pag-atake at dinagdagan pa iyon ng isang maitim na ulap. Sa kalagitnaan ng himpapawid, nagsanib ang apat niyang pag-atake. Unti-unti itong naging madilim habang lumalabas ang nakapangingilabot na presyon. Pagbangga nito sa apat pang pag-atake ng kanyang mga kasama. Ganap na nagkaisa ang 8 kapangyarihan. Halos naging kulay purong itim ang pinagsamang enerhiya bago tuluyang lumamon sa mukha ni Heavenly Sovereign. Sumabog ang kalangitan. Nabutas ang mismong himpapawid.
Tinangay ng pagsabog si Lei Yuting ng napakalayo habang nagtamo siya ng matinding pinsala. Pagkatapos humupa ang alikabok. Unti-unting lumitaw si Heavenly Sovereign. Mas malala pa ang kanyang kalagayan kaysa noong tinamaan siya ng 5 sacred beast. Halos hindi na siya makilala. Nakalawit ang laman sa kanyang katawan at halos wala nang natitirang buhay. Sa punit-punit niyang lalamunan ay lumabas ang garalgal na tinig. Napakagandang pagtatangka. Umiti pa rin siya. Magaling ang naging koordinasyon niyo. Tumigil siya sandali. Pero inaakala ba talaga ninyong sapat iyon upang patayin ako? Sa isang sandali ay patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, ganap siyang bumalik sa dati. Wala nang kahit anong sugat. Bahagya siyang napakunot noo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa lawa ng sariling dugo sa lupa. Ngunit mukhang muntik na ninyo akong mapatay. Napangisi si Zhu Fan. Landas na naman ng reinkarnasyon. Wala ka na bang ibang alam gamitin? Napatawa si Heavenly Sovereign. Kahit ikaw ay hindi maikakaila ang silbi nito. Hindi ba't ito mismo ang nagligtas sa akin laban sa'yo? Muli niyang tinarget si Lei Yuting. Agad na nagpadala ng mensahe si Zhu Fan. Naibabalik niya ang sarili sa estado bago ang pag-atake, ngunit hindi niya naalala ang nangyari. Sa pagkakataong ito, gamitin niyo ang eksaktong parehong pag-atake ng dalawang magkasunod. Mabilis na kumilos ang lahat. Muli nilang pinakawalan ang parehong madilim na pinagsanib na pag-atake. Muli nitong dinala si Heavenly Sovereign sa bingit ng kamatayan. Ngunit bago pa siya tuluyang makabawi, agad nilang sinundan iyon ng eksaktong kaparehong pag-atake. Umaasa silang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gumaling. Ngunit napangutya lamang si Heavenly Sovereign. Hindi na ubra sa akin ang parehong panlilinlang ng 2 beses, munting kapatid. Kahit hindi ko maalala ang nangyari. Ngumisi siya. Akala ko alam mo na yan. Ginamit niya ang kakaibang galaw ng Child Sovereign Path. Parang usok siyang naglaho. Lumitaw siyang muli sa malayong lugar. Ganap na hindi nasugatan. Napakibit balikat si Zhu Fan. Wala namang mawawala kung susubukan. Alam na niyang mabibigo iyon sa simula pa lamang. Hindi kita masisisi sa pagsubok, tugon ni Heavenly Sovereign. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay palalampasin kita ng walang kaparusahan. Biglang sumabog ang kanyang aura. Umabot ito sa sukdulang lakas. Naglitawan ang napakaraming hiwa sa kanyang buong katawan. Rumagasa ang dugo. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sa isang state reset, muli siyang babalik sa perpektong kalagayan. Tiningnan niya ang lahat. Ang 5 sacred beast. Ang mga sovereign. At si Zhu Fan. Habang abala silang bumabawi sa bugso ng kanyang aura. Bigla siyang naglaho. Sa pamamagitan ng blink, agad siyang lumitaw sa gitna ng grupo. Bago pa makapag-react ang sinuman. Nasunggaban na niya si Murong Xue. Mahigpit niyang sinakal ang leeg nito. Ano man ang gawin nitong pagpupumiglas. Wala itong saysay laban sa nakamamatay na lakas ng kanyang kamay. Napangiti si Heavenly Sovereign. Panahon ng tapusin ang katawatawang palabas na ito. Lalong humigpit ang kanyang pagkakasakal. At ikaw ang mauuna. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Murong Xue. Nakakairita na sa akin ang banal at matuwid mong aura. Bitawan mo siya, sigaw ni Gu Santong habang pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng kanyang anyong kilin. Agad din kumilos si Kier kasama ang 3 pang sagradong hayop. Alam nilang ang tanging paraan upang mailayo si Heavenly Sovereign kay Murong Xue ay ang pagsamahin ang kanilang lakas. Noong huli nilang ginawa iyon, muntik na nitong kitilin ang buhay ng matandang sovereign. Sinulyapan ni Heavenly Sovereign ang paparating na pinagsanib na pag-atake na mabilis na nabubuo ilang metro lamang mula sa kanya. Bagaman hindi niya maalala ang nangyari noon, ang bakanting bahagi ng kanyang alaala na may kaugnayan sa katulad na sitwasyon ay nagsasabing napakapanganib nito. Sa isang kisap mata, ginamit niya ang kakaibang galaw ng Child Sovereign at magaan na nakaiwas na para bang wala lang ang lahat. Lalong nainis ang lahat ng nanonood sa sobrang dali niyang pag-iwas. Ngunit hindi naging ganap ang kanyang pag-iwas. Bahagyang tinamaan ang kaliwang braso ni Murong Xue ng pinagsanib na pag-atake.
Kaunting tama lamang iyon, ngunit sapat na upang simulang lamunin ng itim na thunder flame ang kanyang mga daliri bago ito unti-unting gumapang paitaas sa kanyang braso. Kasabay nito ang napakasakit na hapding dulot ng unti-unting pagkatunaw ng laman at mga buto. Napabuntong hininga si Heavenly Sovereign. Naku, kinabahan pala ako roon kaya nakalimutan kong may bihag nga pala ako. Para bang muntik na siyang mapahamak. Ngunit alam ng lahat na nagpapanggap lamang siya. Sadya niyang hinayaang tamaan si Murong Xue upang lalo pa itong pahirapan. Napangiti siya. Mukhang tama ang sinabi ng kaibigan mo. Kailangang putulin na ang brasong iyan bago tayo makapag-usap ng maayos. Pinigilan niya si Murong Xue gamit ang kanyang aura at napakalakas na yuan qi, saka mahigpit na pinisil ang kaliwang braso nito sa ibaba ng balikat gamit ang kanyang nag-iisang kanang kamay. AR. Mas malakas na napasigaw si Murong Xue habang nagsasabay ang hapdi ng apoy at ang sakit ng pagkakapiga. Patawarin mo ako, nakangiting sabi ni Heavenly Sovereign, ngunit para rin ito sa ikabubuti mo. Dahan-dahan niyang hinila ang braso nito. Narinig ni Zhu Fan ang malutong na crack. Nabali ang buto sa itaas na bahagi ng braso. Kasunod noon ay isang malakas na yi. Nabunot ang buto mula sa kasukasuan ng balikat. Pagkatapos ay sunod-sunod na tunog ng pagkapunit ang umalingaw-ngaw habang napupunit ang mga kalamnan, litid, at balat sa isang nakapanghihilakbot na tanawin. Habang nangyayari iyon, desperadong nagpupumigla si Murong Xue upang makawala. Ngunit walang kahit katiting na awa si Heavenly Sovereign. Nang tuluyang mapigtas ang kanyang braso, basta na lamang niya itong itinapon sa likuran habang patuloy itong nilalamon ng itim na thunder flame. Tiningnan niya ang naghihirap na babae at malamig na ngumiti. Ngayon ay makakapag-usap na tayo ng walang istorbo. Lumipat ang kanyang tingin mula sa nasusunog na sugat ni Murong Xue patungo sa mukha nitong namimilipit sa matinding sakit. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong path? Kapalit nito, palalayain kita sa paghihirap na ito. Huminga ng mabigat si Murong Xue bago sumagot. Hinding-hindi. Papatayin mo rin naman ako. Napailing si Heavenly Sovereign. Sayang. Akala ko pa naman ay mauunawaan mo, batay sa iyong path, na ang pinakamalaking kasalanan ng sangkatauhan ay ang mismong pag-iral nito. Sa isang iglap, isinaksak niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Murong Xue. Nang ilabas niya ito, hawak na niya ang tumitibok pa nitong puso. Sinulyapan niya iyon ng walang anumang emosyon, bago basta na lamang itinapon na parang walang halaga. Nanlamig ang dugo ng lahat ng nakasaksi. Samantala, hindi naman tumigil ang iba sa pag-atake habang pinahihirapan si Murong Xue. Paulit-ulit nilang sinubukang ilayo siya at sabay na tapusin si Heavenly Sovereign. Ngunit wala silang nagawa. Kapag karaniwang pag-atake, bahagya lamang siyang natitinag. Kapag pinagsanib na pag-atake naman, madali niya itong naiiwasan. Maging si Zhu Fan ay pansamantalang pinagsanib ang ilan sa kanyang mga path upang madagdagan ang kanyang lakas at maitulak si Heavenly Sovereign palayo. Ngunit madali lamang nitong hinarang ang lahat ng kanyang pag-atake habang patuloy na hawak si Murong Xue. Nang bumagsak ang dalaga sa lupa, kasabay din gumuho ang pag-asa ng lahat. Kung mawawala ang kahit isang path sa kanilang panig sa panahong kaya na nilang sugatan ang kalaban, mawawalan na rin sila ng anumang pag-asang lumaban. Ang kanilang kamatayan ay magiging usapin na lamang ng oras. Bigla, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan. Direkta nitong tinamaan si Heavenly Sovereign at ibinaon siya ng napakalalim sa lupa. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod. Bumulwak pa itaas ang nagbabagang lava mula sa kailaliman. Kasabay nito, ang 10 milyang paligid ng pinagtamaan ay nagningning ng napakaliwanag bago tuluyang naglaho sa isang kisap mata. Inumin mo ito, binibining Murong. May isang tao ang biglang lumitaw sa tabi ng duguan at naghihinalong si Murong Xue. Halos wala na itong malay. Ang unti-unti nitong namamatay na mga mata ay nagsasabing wala na siyang gaanong oras. Tahimik na inilagay ng lalaki sa kanyang bibig ang isang malinaw na tableta na may bahagyang prismatic na ningning. Pagkalunok nito, binalot ang buong katawan ni Murong Xue ng makukulay na sinag. Sa harap mismo ng lahat, nagsimulang magsara ang malaking butas sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay muling tumubo ang kanyang naputol na braso, na parang hindi ito kailanman napinsala. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Ramdam niya ang napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan.
Mas mataas pa ang kanyang kapangyarihan kaysa noong bago nagsimula ang labanan. Namangha siya. Ngunit higit sa lahat, labis ang kanyang pasasalamat na muli siyang nabuhay. Gayunpaman, hindi pa rin niya lubos na matanggap ang kanyang sinapit. Ang alaala ng pagpapahirap na dinanas niya ay patuloy na nagpapanginig sa kanyang buong katawan. Napatingin si Zufan sa bagong dating. Punong-puno ng panunuya ang kanyang boses. Elder Song, napakabuti naman at naisipan mong sumama sa amin sa ganitong kahuling sandali. Hindi niya alam kung sino ang nagdulot ng napakalakas na prismatic event na halos sumira sa lahat ng kanilang plano. Ngunit umaasa siyang darating ang taong iyon upang tulungan sila laban kay Heavenly Sovereign. Habang tumatagal ang labanan, sila lamang ang patuloy na nasasaktan. Samantalang si Heavenly Sovereign ay paulit-ulit lamang na ibinabalik ang sarili sa dati nitong kalagayan. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Zufan. Inakala niyang wala nang darating na tulong. Tahimik na sumagot si Elder Song. Steward Zuo, maniwala ka kapag sinabi kong wala akong ibang ninanais kundi ang makasama niyo mula pa sa simula ng laban. Malalim siyang huminga. Ngunit may mga tungkulin akong bilang isang guro na hindi ko maaaring talikuran. Biglang bumigat ang paligid. Ramdam ng lahat ang matinding pagsisisi at pagdurusang kinikimkim ng matandang alkemista dahil sa kanyang pagkaantala. Gayunpaman, tumigas ang kanyang titig. Hinding-hindi ko hahayaang isa sa atin ang kunin ng halimaw na yon. Mariing tinitigan ni Zufan ang kanyang mga mata. Ang susunod nitong isasagot. Ang magiging batayan ng kapalaran nilang lahat. Pati na rin ang buong sangkatauhan. Kung pagbabatayan ang pambihirang pangyayaring iyong pinasimulan. Mahinahon niyang tanong. Ipinapalagay ko bang sapat na ang iyong path at ang iyong kapangyarihan upang tuluyan nating talunin si Heavenly Sovereign? Wala iyong naidulot na pinsala. Pinatagal lang nito ang oras, kalmadong sabi ni Elder Song. Ngunit naniniwala akong mas magiging malakas ang epekto nito kapag pinagsama sa 8 iba pang pag-atake. Gaano kalakas? Hindi ko pa rin tiyak. Ang path na aking natapos ay ang Path of Creation. Bagamat taglay nito ang pambihirang kakayahang umangkop at napakalaking kapangyarihan, may kapalit din ito. Tumango si Zufan. Kung ganoon, maghanda na tayo sa pagbabalik ni Heavenly Sovereign. Sorpresahin natin siya at tapusin na ito minsan at magpakailanman. Pagkatapos ay nilingon niya si Murong Xue. Binibining Murong, ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang lumaban? Unti-unting nakaahon si Murong Xue mula sa bangungot na ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Sandali siyang napatitig kay Zufan na tila nalilito bago mahigpit na nagsalita. Isumpa man ako kung hindi ko siya pagbabayarin sa ginawa niya sa akin. Mabuti. Tumango si Zufan. Kapag ibinigay ko ang hudyat, ulitin natin ang parehong estratehiya noong una. Lahat ay tumango bilang tugon. Tahimik silang naghanda ng kani-kanilang pinakamalalakas na pag-atake, naghihintay lamang na muling lumabas si Heavenly Sovereign mula sa napakalalim na bungangang nilikha ng kanyang pagbagsak. Walang sinuman ang nais maranasan ang sinapit ni Murong Xue. Ang mamatay sa labanan ay isang bagay. Ngunit ang maging laruan ng walang saysay na pagpapahirap para lamang sa kasiyahan ng kalaban. Iyon ay mas masahol pa kaysa kamatayan. Lumipas ang isang buong minutong puno ng tensyon. Nanatiling tahimik ang malaking hukay. Hindi rin gumagalaw ang grupo ni Zufan, nananatiling nakahanda anumang oras. Naputol ang katahimikan nang magsalita si Lei Yuting. Ano ang hinihintay niya? Siya ang pinakamakapangyarihang sovereign sa buong mundo, pero bigla siyang natakot. Dahil ba kay Elder Song? Tanong iyon na nasa isip ng lahat. Napakunot noo si Zufan. Nararamdaman kong naroon pa rin siya sa ibaba. Hindi man lang nagbabago ang kanyang aura. Sa kanyang isip ay bumalik ang isang tanong. Ano ang binabalak niya? Biglang muling nagningning ang Heavenly Eye sa kalangitan. Mabilis nitong itinuon ang nakapangingilabot nitong titig kay Elder Song. Kasabay nito, nagsimulang hilahin pataas ang matandang alkemista. Natigilan ang lahat. Maliban kay Zufan. Hindi kailanman ibinaba ni Zufan ang kanyang pagbabantay, lalo na laban sa isang tulad ni Heavenly Sovereign. Muli niyang pansamantalang pinagsanib ang ilan sa kanyang mga path, at nagpakawala ng isang mapanirang espada ng enerhiya patungo sa Heavenly Eye. Ngunit bago pa man ito tumama,
Biglang lumitaw si Heavenly Sovereign sa harap ng mata at walang kahirap-hirap na hinarang ang pag-atake. Ngumisi siya. Alam ko na mula pa sa simula na may binabalak ka, munting kapatid. Hindi ko lang malaman kung ano yon. Tumaas pa ang kanyang ngiti. Ngunit nang lumitaw ang huling kakaibang prismatic event, saka ko naunawaan ang lahat. Hindi mo lamang kinukumpleto ang mga path upang iligtas ang sacred domain. Ginagawa mo rin yon upang magkaroon ng sapat na lakas laban sa akin. Lalo na sa pamamagitan ng muling pagkumpleto ng mga path na dati ko nang nagamit. Pinaniwala mo akong ikaw ang sanhi ng bawat prismatic event, gayong ang totoo, ang Lo Clan ang lumilikha ng mga bagong sovereign. Napatingin siya sa kanilang lahat. Kaya pinaglaruan ko kayo sa buong panahong ito. Patuloy ko kayong itinulak sa sukdulan upang makita kung gaano talaga kayo katatag at kung gaano kalaki ang tiwala ninyo sa kakayahang talunin ako. May ilang pagkakataong muntik na akong mapahamak, batay sa ilang bahagi ng alaalang nawala sa akin. Ngunit sapat na yon upang malaman kong wala pa ring pag-asang matalo ninyo ako sa kasalukuyan. Huminto siya sandali. Kaya napag-isip-isip kong ang tunay na pinagmumulan ng inyong kumpiyansa ay ang bagong sovereign na nagdulot ng huling prismatic event. Napakalakas at napakakaiba ng pangyayaring iyon. Ibig sabihin ang path na kanyang natapos ay tiyak na pambihira. Marahil ay kasing spesyal ng aking void path. Bahagya siyang umiti. O baka mas higit pa. Madilim ang titig ni Zufan habang pinutol ang mahabang pagmamalaki ng kanyang kalaban. Kaya mo pinahirapan si Binibining Murong. Dahil gusto mong pilitin siyang lumabas. Hindi umubra ang una mong mga pagtatangka, hindi noong halos mahuli mo ako, at hindi rin noong tinarget mo si Lei Yuting. Lumalim ang ngiti ni Heavenly Sovereign. Hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari. Bago pa man siya magising mula sa kanyang mahabang pagkawala ng malay, paulit-ulit nang pinag-isipan ni Zufan ang bawat posibleng sitwasyon. Paano niya matatalo si Heavenly Sovereign? Paano niya mababawasan ang magiging kapalit? Ano ang tanging kapangyarihang kayang pabagsakin ang halimaw na yon? Ang buong plano niya ay simple. Palihim na palakasin ang Lo Clan hanggang magkaroon sila ng sarili nilang mga sovereign. Kasabay nito, magkunwari siyang sumusunod sa kagustuhan ni Heavenly Sovereign. Hayaan niyang isipin nitong isa pa rin siyang piyong ginagamit nito sa loob ng milyon-milyong taon upang tipunin ang mga path na kailangan nito para lipulin ang sangkatauhan. At sa ngayon, tagumpay ang plano. Hanggang sa dumating ang napakalakas na prismatic event na nilikha ni Elder Song. Kung naging mas mahinahon lamang sana ang paglitaw nito, magkakaroon pa sana siya ng sapat na oras upang tapusin ang isa pang path at wakasan na si Heavenly Sovereign. Ngunit napakalupit ng kapalaran. Napakalapit na sana nila sa tagumpay. Dahil dito, napilitan siyang paikliin ang kanyang plano. Agad siyang bumalik sa Lo Clan upang ihanda ang lahat sa pagdating ng kanilang pinakamalaking kaaway. Akala niya ay naging matagumpay ang kanilang pagpapalipas ng oras. Lalo na't halos mamatay silang dalawa ni Murong Xui sa matinding labanan. Ngunit ngayon, napagtanto niyang eksakto lamang nilang isinayaw ang tugtog ni Heavenly Sovereign. Lahat ng iyon ay upang pilitin si Elder Song na lumantad. Ngayon ay unti-unti nang hinihigop si Elder Song ng Heavenly Eye. Kapag nakuha ang kanyang path, alam ni Zufan na mawawala na ang lahat ng pag-asa. Wala na siyang panahon upang makabuo pa ng dalawa pang path. Hindi naman iyon basta-basta tumutubo na parang mga puno. Maliban na lang. Dahan-dahang napatingin siya sa dagat ng kadiliman na unti-unting lumalamon sa abot tanaw. Hindi niya alam kung ilan pang path ang hindi pa tuluyang nalulusaw sa loob nito. Ngunit kung wala na talagang ibang paraan, kakailanganin niyang pasukin mismo ang dagat na yon. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Hanggat may pagkakataon pa. Gagawin niya ang lahat upang mailigtas si Elder Song mula sa paghila ng Heavenly Eye. Nagpadala siya ng mensahe sa 5 sagradong hayop at sa iba pang mga sovereign. Humanda kayong lahat. Ano man ang mangyari, ililigtas natin si Elder Song. Nakasalalay rito ang ating kaligtasan at ang kinabukasan ng buong sangkatauhan. Kaya nakikita mo na, munting kapatid, ako pa rin ang mananalo sa huli. Siniguro kong mapupunta sa akin ang lahat, anuman ang mumunting pakana na subukan mong gawin. Hindi magsawa si Heavenly Sovereign sa sarili niyang tinig, humahalakhap na para bang tiyak na ang kanyang tagumpay. Ngayon, mabilis na ipinadala ni Zufan ang utos.
Sa kanyang hudyat, sabay-sabay na pinakawalan ng mga banal na halimaw ang kanilang kapangyarihan, nagsanib ang mga ito upang mabuo ang itim na kulog apoy, Black Thunder Flame, bago pa ito tumama kay Heavenly Sovereign. Muli na naman, hindi pa ba kayo natuto, panunuya ni Heavenly Sovereign? Naniniwala akong natuto na nga kami. Bakit hindi mo subukang tumingin sa likuran mo, nakangiting tugon ni Zufan. Napangiwi si Heavenly Sovereign at mabilis na lumingon. Nakita niyang patuloy na hinihila ng Heavenly Eye si Elder Song papalapit sa tiyak nitong kamatayan, ang mismong sandaling magtitiyak ng kanyang tagumpay. Dahil nasa pagitan siya ng pag-atake at ng Heavenly Eye, wala na siyang paraan upang umiwas. Lintik mura niya. Magandang panlilin lang, pero nakalimutan mong hindi pa rin sapat iyan para baguhin ang lahat. Tatanggapin ko lang ang atake at ere-reset ang aking kalagayan. Pagkasabi nito ay bumisi siyang muli, kumbinsidong walang anumang makapagbabago sa kahihinatnan. Mag-isip ka ulit. Lumawak ang ngiti ni Zufan. Nauna na niyang inutusan ang iba na umatake kasabay ng mga banal na halimaw, maingat na isinabay ang kanilang mga galaw upang makabuo muli ng isang pinagsanib na pag-atake ng mga landas, na tatama kasabay mismo ng Black Thunder Flame. Sigurado siyang magtatagumpay ito. Lalong lumalim ang kanyang ngiti nang makita niyang naggangalit sa galit si Heavenly Sovereign. Kung ganoon tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo, umungal si Heavenly Sovereign. Sa kabila ng inaasahan ni Zufan, ganoon katatag ang determinasyon ng matandang iyon na maabot ang Supreme Stage at linisin ang mundo. Wala siyang hahayaang humadlang sa kanyang mithiin, kahit pa sarili niyang buhay ang maging kapalit. Makakamit niya ang kanyang pangarap, kahit iyon na ang huli niyang gagawin. Sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat, sabay na tumama ang dalawang pag-atake. Nabiyak ang himpapawid, napunit ang kalawakan, at lumitaw ang walang hanggang kadiliman sa kabilang panig. Maging sila ay itinulak palayo ng napakalakas na pagsabog. Nagwala ang kanilang mga pandama dahil sa magkakahalong alon ng kapangyarihan. Nang unti-unting humupa ang alikabok, tumayo silang muli upang tingnan ang naging pinsala. Ang lupang nakapaligid sa kanila ay naging ganap na kaparangan. Wala ni isang talim ng damo, ni kahit isang ipis, ang nakaligtas. Hindi gumana, sigaw ni Kier habang nakatitig sa langit, nalalaki ang mga mata sa bahagyang nakalitaw na Heavenly Eye sa likod ng makapal na ulap ng alikabok. Nagising ang diwa ng lahat. Ang presensya ng Heavenly Eye ay malinaw na patunay na buhay pa rin si Heavenly Sovereign. Siguro hindi na siya magtatagal, lihim na dasal ni Zufan. Agad niyang inutusan ang lahat na magsagawa muli ng kaparehong pag-atake upang tuluyan ng wakasan ang labanan at ang kanilang matagal ng alitan. Habang paparating ang panibagong bugso ng kapangyarihan, lumitaw si Heavenly Sovereign mula sa ulap ng alikabok. Halos pira-piraso na ang kanyang katawan, ulo at dibdib na lamang ang buo, ngunit nakapag-ungol pa rin siya habang umuubo ng itim na dugo, saka muling ibinalik ang kanyang kalagayan sa dati sa isang kisapmata. Hindi pa man niya lubusang nauunawaan ang nangyari sa kanya, dumating na ang ikalawang pag-atake at tuluyan siyang nabigla. Nagbago ang plano, mabilis na ipinadala ni Zufan sa lahat. Ang mga banal na halimaw ang bahala kay Heavenly Sovereign. Tayo naman ang aatake sa Heavenly Eye. Ayokong paniwala ang kaya niyang hatiin ang sarili niya ng walang limitasyon. Sigurado akong may hangganan ang kanyang kapangyarihan at ang dami ng beses na kaya niyang i-reset ang sarili. Pero kailangan muna nating mailigtas si Elder Song upang makasama natin siya. Tumango ang lahat at agad na kumilos, umaasang sa pagkakataong ito ay maililigtas nila ang pinakabagong sovereign ng Luo Clan. Narinig nilang nagmumura si Heavenly Sovereign habang muli itong lumitaw, sugatan pa rin at halos bumigay na ang katawan. Ngunit sa sumunod na sandali, muli niyang ibinalik ang kanyang kalagayan at saglit na kumurap upang suriin ang sitwasyon, isang iglap na sapat upang tamaan siya ng direkta ng Black Thunder Flame. Gayunman, naramdaman din niyang may isa pang pag-atake, mas malakas pa, na nakatutok sa kanyang Heavenly Eye. Napilitan siyang gamitin ang blink kahit nasa sirang kalagayan pa siya. Maghahanda sana si Heavenly Sovereign na gamitin ang Void Wall, gaya ng paulit-ulit niyang ginagawa sa bawat pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang pagkakataong magawa iyon. Diretsong tumama ang pag-atake. Lintik na pamura si Zufan. Hindi pa rin nila nababago ang takbo ng laban. Nagagawa nilang paulit-ulit na saktan si Heavenly Sovereign, ngunit hindi pa rin nila mailigtas si Elder Song. Sa bawat pagkakataon, nagagawa pa rin itong harangin ang kanilang mga pag-atake o salubungin ang mga ito ng direkta.
Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na may malaking pinsalang na idulot. Lumabas si Heavenly Sovereign mula sa usok, duguan at puno ng malalalim na sugat. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, wala ni anumang palatandaan na ginagamit niya ang landas ng reinkarnasyon upang pagalingin ang sarili. Nauunawaan ko na, nakangiting sabi ni Zufan. Ilang sandali o isang segundo lamang ang kaya mong balikan kapag nire-reset mo ang iyong kalagayan. Kaya ngayon wala ka nang magagawa kundi tiisin ang mga sugat na yan. Ngunit agad ding nawala ang kanyang ngiti nang mapatingin siya sa Heavenly Eye. Malapit nang tuluyang malamon si Elder Song. Hahaha! Maaaring tama ka, tumatawang sabi ni Heavenly Sovereign habang patuloy na dumudura ng dugo pero natalo ka pa rin. Kapag nadagdag ang kanyang landas sa akin, wala nang kahit sino sa inyo ang magkakaroon pa ng kahit katiting na pag-asang talunin ako. Habang nagdiriwang siya sa matagumpay niyang pustahan at desperadong naghahanap si Zufan ng paraan upang mailigtas si Elder Song. Biglang lumitaw ang ikalawang Heavenly Eye sa kalangitan. Lumitaw ito sa tapat mismo ng una at nagsimulang hilahin si Elder Song sa kabaligtarang direksyon. Sa labis na pagkagulat ng lahat, maging ni Heavenly Sovereign, napaungol si Elder Song habang umuubo ng dugo at lamang loob. Ngunit unti-unti siyang nakalakad palabas mula sa pagitan ng dalawang Heavenly Eye. Nagkanselahan ang puwersa ng dalawang mata sa mismong kinalalagyan niya. Sa wakas ay nakarating siya sa panig ni Zufan, hinal na hinal, habang ang dati niyang maitim na buhok ay tuluyang pumuti. Paanong posible yon? Halos mapiyok si Heavenly Sovereign sa sobrang pagkabigla nang makita niyang ang kanyang pinakamahalagang teknik ay nagaya ng perpekto, isang bagay na hindi kailanman dapat nagawa ni Zufan. Ikaw, sigaw ni Heavenly Sovereign habang itinuturo ang nanghihina at halatang tumandang si Elder Song gamit ang kanyang baluktot at duguang daliri. Wala nang iba pang maaaring gumawa niyon. Kung mayroon man, matagal na sana nilang ginawa. Siyempre ako, paungutya ni Elder Song. Hindi ba halata sa hitsura ko kung sino ang gumawa? Paano naging posible yon? Ipinasa ba ni Zufan sa iyo ang aking sining? Hindi kahit na ginawa niya, imposibleng mapaabot mo iyon sa antas ko. Kahit siya mismo ay hindi nagawa. Puno ng pagdududa at hindi makapaniwala si Heavenly Sovereign habang pinagmamasdan ang dalawang Heavenly Eye na unti-unting nawawalan ng lakas hanggang sa tuluyang maglaho matapos kanselahin ang isa't isa. Bahala kang alamin, malamig na tugon ni Elder Song. Hindi ako ganoon katanga para ibunyag ang lahat ng alas ko para lang sa ilang sandaling kasikatan at muling mahila sa isa na namang nakakatakot na mata. Sapat nang ang kakaibang prismatic event na ginawa ko ang naglagay ng malaking target sa likod ko. Bahagya siyang umisi. Mamuhay ka na lang sa takot na anumang bagay ay maaari kong gawin. Mapipilitan kang bantayan ako habang binabantayan mo rin si Zufan. Pero kaya mo ba talaga yon? Tingnan mo ang kalagayan mo. Hindi mo na nga maibalik ang katawan mo sa dati nitong anyo. Baka sa susunod na atake, tuluyan ka nang mawalan ng laban. Lalong nagdilim ang mukha ni Heavenly Sovereign sa bawat salitang binitiwan ni Elder Song. Elder Song, ano ba ang ginagawa ninyo? Mahinang sigaw ni Murong Xue, halos pabulong dahil sa takot. Pinapalala ninyo lang ang sitwasyon para sa ating lahat. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang bangungot na naranasan niya. Nanginig siya sa alaala ng walang saysay na pagpapahirap na ginawa ni Heavenly Sovereign sa kanya. Hindi niya maisip kung ano pa ang mas malalaroon. Sa susunod, baka wala nang makapagsalba sa kanya. Patunay na roon ang nangyari kay Elder Song. Kahit nagtulong-tulong silang lahat upang iligtas ito mula sa Heavenly Eye, wala silang nagawa. Nasugatan man nila si Heavenly Sovereign, nanatili pa rin itong napakalakas. Sa tingin pa nga niya ay handa silang patayin anumang oras, batay sa nag-aapoy na puot sa mga mata nito. Habang nilalamon ng galit si Heavenly Sovereign, lihim na kinausap ni Zufan si Elder Song. Kaya mo pa bang lumaban? Kailangan ka namin kung gusto nating mabuhay. Sigurado akong naramdaman mo kung paano nangyari ang laban bago ka pa dumating. Hindi maganda ang naging takbo nito. Marahil, sa tulong mo, maibabaligtad natin ang sitwasyon at matatapos na ito para makaharap naman natin ang isa pang problema. Tahimik na sumagot si Elder Song sa pamamagitan ng spiritual transmission. Kaya ko pang lumaban pero hindi na tulad ng dati. Kung ipipilit ko pa ang buong lakas ko, baka hindi na ako makaligtas. Umaasa na lang akong sapat pa rin ito. Tumalikod si Zufan at tumitig kay Heavenly Sovereign. Ano ngayon, Heavenly Sovereign? Mapanghamong tanong niya.
Handa ka pa bang tumanggap ng isa pang parusa, o sapat na ang natikman mo? Ang sigaw na iyon ang nagpabalik sa katinuan ni Heavenly Sovereign mula sa kanyang pagninit-nit. Itinuon niya ang tingin kay Zufan at, matapos ang ilang sandali, ay mumiti pa. Salamat, little brother, malamig niyang sabi. Muntik ko nang makalimutan kung bakit ako narito at hinayaang guluhin ako ng isang hindi kilalang salik. Pero malinaw na ulit ang isip ko ngayon. Hindi na ako magdadalawang isip. Unti-unting lumalim ang kanyang aura. Mamamatay kayong lahat dito. Pagkatapos ay itinuro niya si Elder Song. At ikaw ang magdurusa ng higit sa kanilang lahat. Bagamat muli niyang itinuon ang isip sa pagkuha ng kanilang mga path at sa paglilinis ng mundo, hindi pa rin niya mabitawan ang galit kay Elder Song. Hanggang ngayon ay hindi niya maunawaan kung paano nito nagaya ang Heavenly Eye ng ganoon kadali. Kahit papag-aralan nito ang kanyang sining sa loob ng maraming siglo, hindi pa rin yon dapat mangyari. Kung kaya nitong gamitin ang huling teknik, bakit hindi nito ipinakita ang iba pa niyang mga kakayahan? Bakit iyon lamang? Ayos, sigaw ni Zufan habang nakangisi. Heto na kami. Agad siyang nagpadala ng utos sa 5 sacred beasts upang muling buin ang Black Thunder Flame, habang sabay niyang inayos ang koordinasyon ng lahat ng Sovereign, kasama ng ayon si Elder Song. Ibigay mo na ang lahat ng makakaya mo, Elder Song. Ito na ang sandali. Halos hindi napansin ni Heavenly Sovereign ang kilos ng mga sacred beast dahil nakatuon ang kanyang pansin kay Elder Song. Ngunit sa huling sandali, umaktibo ang shift at agad siyang naglaho sa kanyang kinaroroonan. Labis ang kanyang ginhawa dahil hindi pa rin siya binibigo ng kanyang mga instinct. Ngunit sa mismong paglitaw niya, sumalubong agad sa kanya ang isang mas malaking pinagsanib na pag-atake ni Zufan. Dahil sa ambag ni Elder Song, ang pinag-isang kapangyarihan ng Siyam na Path ay naging mas mapanganib kaysa dati, isang lakas na kahit si Heavenly Sovereign ay kinilabutan. Hindi, sigaw niya. Sunod-sunod niyang ginamit ang lahat ng kanyang alas. Void Wall. Void Annihilation. Isa-isa niyang sinubukang wasakin ang paparating na pag-atake. Ngunit walang ni isa ang nagtagumpay. Patuloy lamang itong sumulong. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi salubungin ito. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong sacred domain. Maging ang walang katapusang Sea of Blackness ay pansamantalang napatigil sa paglawak. Mistulang napupunit ang mismong tela ng realidad. Kung magpapatuloy pa ang ganitong antas ng kapangyarihan, maaaring wala ng mundong matitirang maililigtas. At sila mismo ang magiging dahilan ng pagkawasak nito. Tapos na ba? Nanginginig na tanong ni Murong Ksui. Hindi pa rin siya makapaniwalang maaaring natalo na ang kanilang pinakakinatatakutang kaaway. Napakaraming beses na nilang ginamit ang parehong pag-atake laban kay Heavenly Sovereign. Ngunit ngayon lamang ito naging sapat. Marahil, ang pagdating ni Elder Song ang siyang tuluyang nagbago sa agos ng labanan at nagbigay sa kanila ng pag-asang wakasan na ang bangungot na matagal na nilang kinakaharap. Arf! Habang unti-unting tinatagos ng liwanag ang makapal na ulap ng alikabok, lumitaw ang isang malabong figura na nababalutan ng manipis na kulay abong kalasag ng yuanqi. Wala na itong mga binti. Kalahati na lamang ng katawan ang natitira, kasama ang kanang braso at kalahati ng ulo. Gayunpaman, agad siyang nakilala ng lahat. Siya si Heavenly Sovereign. Yuh! Hindi ko inaasahang ako ang tatanggap ng ganitong kalakas na pag-atake nang pumunta ako rito upang tapusin kayong lahat, daing niya habang halos magkawatak-watak na ang kanyang katawan. Pero wala namang hindi maaayos ng isang simpleng reset. Hahaha! Nagyabang siya, ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pagtawa, ay biglang nagbago ang kanyang katawan. Isang iglap lamang ang lumipas at muli siyang bumalik sa dati niyang anyo. Gayunman, nanatili pa rin ang mga sugat na iniwan ng Black Thunder Flame ng mga Sacred Beast, mga pinsalang hindi niya nagawang burahin. Nanatiling seryoso si Zufan. Mariin niyang pinagmasdan si Heavenly Sovereign habang mabilis na umiikot ang iba't ibang plano sa kanyang isipan. Kailangan niyang gawing permanente ang pinsalang na idudulot nila. Kailangan itong maging wakas. Kitang-kita niyang pagod na si Heavenly Sovereign. Ngunit nang silipin niya ang sarili nilang hanay, napagtanto niyang ganoon din sila. Halata na ang pagkapagod matapos ang napakahabang labanan. Lahat ay nasa sukdulan ng tensyon, naghihintay kung ano na namang panibagong alas ang ilalabas ng kanilang kalaban. Isang pagkakamali lamang. At katapusan na nila.
Kailangan nilang maging maingat. Samantalang ang kabilang panig ay maaari lamang i-reset ang sarili anumang oras. Parang walang katapusan ang laban. Mistulang nagsisimula pa lamang itong muli. Isa itong labanan ng pagtitiis at malinaw na wala sila sa paborableng posisyon. Ang higit pang ikinabahala ni Zufan ay ang kalagayan ni Elder Song. Siya ang pinakananghina sa kanilang lahat. Hindi na nga ito halos makatayo ng tuwid at hinihingal na para bang katatapos lamang tumakbo ng napakahabang distansya. Sinabi niyang may kapalit ang kanyang path, pero hindi ko inakalang ganito kabigat ang halaga nito, kunot noong isip ni Zufan. Kailangan pa niya si Elder Song. Isa pang pinagsanib na pag-atake. Isa na lang. Iyon na lamang ang pag-asa nilang manalo. Biglang umugong ang galit na sigaw ni Heavenly Sovereign. Lintik! Ano ang ginawa ninyo sa akin? Napapitlag ang lahat at agad na nag-ingat. Pinagmasdan ni Zufan ang nanginginig na anyo nito. Paulit-ulit itong umuubo ng itim na dugo habang unti-unting humihina ang kanyang aura. Nagkaproblema ba ang kanyang reset, bulong ni Zufan? Huwag mo akong lokohin, Zufan, galit na sigaw ni Heavenly Sovereign. May ginawa kayo. Kung hindi, bakit hindi mabura ng landas ng reinkarnasyon ang lahat ng pinsala? Pakiramdam ko para bang pinupunit ang kaluluwa ko. Arf! Lumalabas sa bawat salita nito ang matinding galit at takot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Isa lang ang tiyak niya. May ginawa ang huling pag-atake ni Zufan na sumira sa kanyang kakayahan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Zufan. Ito na ang pagkakataon. Kung hindi alam ni Heavenly Sovereign ang nangyayari sa kanya, maaari nila siyang paulit-ulit na tamaan. Mapipilitan siyang gumamit ng reset sa bawat pagkakataon. At sa bawat reset, lalo lamang lalala ang kanyang kalagayan. Baligtad na ang sitwasyon. Lumingon siya kay Elder Song. Ilang beses mo pa kayang gawin yon? Nakasalalay na ngayon ang lahat sa matandang alkemista. Siya ang pinakamahalagang piyesa sa labanang ito. Humihingal na sumagot si Elder Song. 2 baka 3 pa kung suswertehin. Halos maubos ang kanyang lakas sa iisang pag-atake pa lamang. Lalo na sa paglikha ng pangalawang Heavenly Aye na siyang tunay na umubos ng kanyang enerhiya. Kaya nga ayaw niyang abusuhin ang kapangyarihan ng pagiging sovereign. Alam niyang iyon din ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Mas gusto pa niyang mamuhay ng payapa bilang isang alkemista. At ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanyang alagad, isang kasiyahang matagal niyang napabayaan dahil sa labis niyang pagkahumaling sa paglikha ng mga elixir bago pa sila makarating sa sacred domain. Huwag natin siyang hayaang makabawi, mabilis na ipinadala ni Zufan sa lahat. Habang hindi pa niya nauunawaan ang nangyayari, ito na ang pagkakataon natin. Muling pinakawalan ng mga sacred beast ang Black Thunder Flame. Kasabay nito, sa gabay ni Zufan, sabay-sabay ring pinakawalan ng mga sovereign ang sari-saring makukulay na pagsabog ng kani-kanilang path. Habang papalapit ang Black Thunder Flame sa duguan at namimilipit na si Heavenly Sovereign, biglang tumigil ang kanyang pangingisay. Tumigil din ang kanyang panginginig. Malamig niyang tinitigan ang paparating na apoy. Sa isang iglap, ginamit niya ang kakaibang galaw na nakuha niya mula sa Child Sovereign's path. Madali niyang naiwasan ang Black Thunder Flame. Kasunod noon ang pinakamalakas na pag-atake. Ginamit ni Zufan ang Demon Transformation Art upang pagsamahin ang lahat ng pag-atake ng mga sovereign. Ngunit bago pa yon tumama, nagblink lamang si Heavenly Sovereign at nawala sa daraanan nito. Tahimik niyang pinanood ang pag-atake habang tumatama ito sa Sea of Blackness. Lalong bumilis ang paglawak ng dagat ng kadiliman. Naningkit ang kanyang mga mata. Batid niyang iyon ang mismong pag-atakeng nag-iwan ng mga sugat na hindi niya mabura kahit matapos ang reset. Malamig niyang tinitigan ang grupo. Ang nag-umapaw niyang pagnanais na pumatay ay tila bumalot sa buong paligid. Lintik na pamura si Zufan. Masyado siyang naging sabik na sunggaban ang tagumpay. Hindi niya naisip na maaaring nagpapanggap lamang si Heavenly Sovereign upang ilabas nila ang lahat ng kanilang alas. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Napatingin siya kay Elder Song. Mas lalo pa itong nanghina. Ayaw ko sanang umabot sa puntong ito. Mabilis siyang lumipad palapit sa mga sovereign at sinenyasan silang magsama-sama. Hindi sila hinayaang makapagplano ni Heavenly Sovereign. Agad itong sumugod at pinakawalan ang Void Annihilation. Konpeng!
Pigilan mo siya, sigaw ni Zufan habang desperadong kailangan niya ng ilang sandali upang maipaliwanag ang kanyang plano. Sa pamumuno ni Kunpeng, muling pinagsama ng mga Sacred Beast ang kanilang lakas upang salubungin ang Void Annihilation gamit ang isa pang Black Thunder Flame, kasabay ng pagharang sa daraanan ni Heavenly Sovereign. Nagbanggaan ang dalawang napakalakas na kapangyarihan. Ang iniwan nito ay purong pagkawasak. Nasunog ang hangin. Naglaho ang lupa. Ang mumunting piraso ng itim na apoy ay nagbura sa lahat ng madaanan nito. Ngunit hindi pa rin tuluyang napigilan ang Void Annihilation. Patuloy itong sumugod patungo sa mga Sacred Beast. Wala silang ibang nagawa kundi ibalik ang kanilang napakalalaking tunay na anyo. Ayaw nilang magsugal. Sa matinding banggaan, nagliparan ang 5 Sacred Beast sa iba't ibang direksyon. Isang napakalaking bunganga ang nabuo sa lugar na kanilang pinagsalpukan. Hindi nagtagal. Ang ilan sa mga bungangang iyon ay napuno ng sarili nilang dugo. Sige, pero ibabalik mo iyon sa akin kapag natapos na ang lahat ng ito, reklamo ni Elder Song matapos marinig ang plano ni Zufan. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya ito. Nakita niyang isa-isang nawawalan ng kakayahang lumaban ang mga Sacred Beast. At ang ilan ay maaaring tuluyan ng mapatay. Hindi na nagsayang pa ng oras si Zufan. Agad niyang tinanggap ang lahat ng path mula sa kanyang mga kasama bago mabilis na humarap muli kay Heavenly Sovereign. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubiling pagsamahin ang mga path. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang pinagsama. Ginamit lamang niya ang lakas na ibinibigay ng mga ito upang mailabas ang pinakamalakas na madilim na enerhiya na nalilikha kapag pinagsasama-sama ang kanilang kapangyarihan. Unti-unting sumiklab ang kanyang aura. Palakas ito ng palakas. Hanggang sa tuluyan nitong nalampasan ang kay Heavenly Sovereign. Kasabay ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan, itinaas niya ang kanyang kanang kamao na nagningning sa matingkad na kulay pula. Walang pag-aatubili, isinugod niya ito. Boom! Isang napakalakas na suntok ang dumiretso sa mukha ni Heavenly Sovereign. Labis ang pagkabigla ng huli nang maramdaman kung gaano kadaling nadurog ang kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay itinulak pababa ng napakalakas, bumaon sa lupa at nag-iwan ng tila walang ilalim na hukay. Hindi siya binigyan ni Zufan ng kahit isang sandaling pahinga. Agad siyang sumunod at sumisid sa loob ng napakalalim na hukay. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, nayanig ang buong Sacred Domain. Mistulang nagngangalit na karagatan ang lupa. Pakiramdam ng mga sovereign ay anumang sandali ay tuluyan ng babagsak ang mundo sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang langit na lamang ang matitirang masasandalan. Ngunit kahit iyon ay walang kasiguruhan. Sapagkat sa antas ng labanan nilang ito, halos imposibleng may mabuhay pa. Paminsan-minsan, biglang umuumbok ang lupa at nananatiling ganoon na para bang sa isang iglap ay may bagong kabundukang isinilang. Minsan naman, bigla itong bumibigay, lumilikha ng napakalalim na bangin. Sa kailaliman nito ay umaagos ang kumukulong lava, na tila ilog ng apoy na umaabot sa dulo ng tanawin. Nakakayanig isipin ang kapangyarihang kayang pakawalan ng mga nasa sukdulang antas ng lakas. At ang higit na nakapanghihilakbot. Hindi pa nga sila umaabot sa Supreme Stage. Kung ganito na ang kanilang nagagawa, ano pa kaya ang kapangyarihang naghihintay sa huling yugto? Nang sa wakas ay tumigil ang walang habas na pagwasak sa kapaligiran, tahimik na naghintay ang mga sovereign at ang mga Sacred Beast. Ang ilan ay agad na lumunok ng mga healing pill upang makabangon. Ngunit maya-maya, isang malakas na pagsabog ang muling umalingaw-ngaw. Sumabog palabas ng lupa si Heavenly Sovereign. Halos nakatiklop ang kanyang katawan matapos tamaan ng isang napakalakas na suntok sa tiyan. Ngunit gaya ng dati, hindi iyon nagtagal. Sa isang iglap, ibinalik niya ang kanyang katawan sa dating anyo. Subalit bago pa man siya makabawi, isa na namang napakalakas na suntok ang tumama sa kanya. Muli siyang bumaon sa lupa. Nag-shift si Zufan at lumitaw sa kanyang tagiliran. Muling nagningning ang kanyang mapulang kamao. Ngunit mabilis ding nag-shift si Heavenly Sovereign. Sa pagkakataong ito, lumitaw siya sa likuran ni Zufan at agad na pinakawalan ang 12th Heaven Purple Lightning. Hindi man lamang umiwas si Zufan. Hinayaan niyang saluhin ng Demon Transformation Art ang napakalakas na kidlat. Bagamat nabawasan ang lakas nito, hindi pa rin niya lubos na napigilan ang impact.
Lumipad siya paatras at bumagsak sa mismong hukay na siya rin ang lumikha ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Nanatiling nakalutang si Heavenly Sovereign. Huminga siya ng mabigat habang unti-unting humihina ang kanyang aura. Ang siyam na path ay halos nagdala na sa kanya sa Supreme Stage, ngunit tumatanggi pa rin siyang lubusang tahakin yon. Napatingin siya sa mga natitirang Sovereign. Naisip niyang muli ang ideya ng pagkuha ng bihag. Maraming beses na itong sumagi sa kanyang isip habang tumatagal ang laban. Ngunit bawat pagkakataon, agad din niya itong isinasantabi. Sa kanilang antas, wala nang puwang ang kompromiso. Isang maliit na pagbubukas lamang. At tiyak na kamatayan ng kapalit. Maaaring subukan niyang kumuha ng bihag. Ngunit alam niyang hindi iyon papayagan ni Zufan. At kahit magtagumpay pa siya, hindi rin titigil si Zufan hanggat hindi siya napapatay. Muling lumabas si Zufan mula sa guho. Pinagpag niya ang alikabok at mga batong nakakapit sa kanyang katawan. Sugatan din siya. Malaki rin ang naging kabayaran ng laban sa kanya. Ngunit malinaw pa rin siya ang may kalamangan sa lakas. Lalo lamang nitong ininis si Heavenly Sovereign. Wala siyang makitang anumang kahinaan na maaari niyang pagsamantalahan. Sinubukan niya ang lahat. Void Wall, Marriage World, at maging ang lahat ng kakayahang nakuha niya mula sa mga path na kanyang pinagsama. Ngunit walang tigil si Zufan. Paminsan-minsan ay nakakapagdulot siya ng sugat. Ngunit bihirang magkaroon ng pagkakataong makagawa ng tunay na pinsala. Sa bawat sandali, laging nauunahan siya ng mabilis na galaw at pag-iwas ni Zufan. Patuloy ding ginagamit ni Heavenly Sovereign ang Reincarnation Path upang i-reset ang sarili matapos ang bawat matinding tama. Ngunit ngayong pinapagana ito sa lakas ng siyam na pinagsamang path. Lalong nagiging mapanganib ang bawat reset. Kaya hanggat maaari, iniiwasan na niya itong gamitin. Mas gugustuhin pa niyang tiisin ang mga sugat kaysa mag-reset dahil natatakot siyang baka sa mismong sandaling iyon ay muling tamaan siya ng isang nakamamatay na pag-atake. Ngumisi si Zufan. Heavenly Sovereign, kaya kung gawin ito buong araw. Sige, gawin mong bihag ang mga kasama ko kung gusto mo. Pero alam mong wala itong mababago. Ngayong araw ang katapusan mo. At wala kang magagawa upang baguhin yon. Lalong nakakainis ang kanyang ngiti. Dahil alam ni Heavenly Sovereign na tama siya. Unti-unti siyang binubugbog hanggang sa kamatayan. Samantalang si Zufan, halos hindi man lamang hinihingal. Mula simula hanggang ngayon, nasa rurok pa rin ito ng kanyang lakas. Parang walang hanggan ang kanyang enerhiya. Huwag kang masyadong magmataas, little brother, sigaw ni Heavenly Sovereign, puno ng galit at desperasyon. Alam niyang tama si Zufan. Ngunit paano? Paano niya mababaligtad ang sitwasyon? Habang desperado siyang naghahanap ng paraan upang manalo, nakalimutan niya ang kanyang orihinal na plano. Hanggang sa biglang mapako ang kanyang tingin sa Sea of Blackness na unti-unti nang lumalapit. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Siyempre, paano ko ito nakalimutan? Hinayaan kong hilahin niya ako sa takbo ng laban na gusto niya pero hindi na ngayon. Bigla siyang humalakhak. Hahaha. Mali ka, Zufan. Lagi akong may paraan para manalo. At kukunin ko ang pagkakataong iyon. Kahit ang kapalit pa nito ay ang lahat ng mayroon ako. Agad na naging alerto si Zufan. Kung ganoon, ipakita mo. Ngunit sa halip na umatake, bigla na lamang tumakas si Heavenly Sovereign. Paulit-ulit siyang nag-shift hanggang sa tuluyan siyang pumasok sa Sea of Blackness. Naiwan ang lahat na nakatulala. Tahimik na nagsalita si Yelin. Pakisabi nga na nagsawa na siyang mabugbog at pinili na lang niyang mamatay nang may dignidad sa sarili niyang paraan. Napalingon siya kay Zufan. Kasasapit lamang nito sa kanilang kinaroroonan. Ngunit paglapag pa lamang, bigla itong napaluhod. Yuf! Isang malakas na ubo ang kumawala sa kanya. Kasabay nito, bumuga siya ng sariwang dugo. Halos isang buong minuto ang kinailangan ni Zufan bago tuluyang tumigil ang walang humpay na pag-ubo ng dugo. Pakiramdam niya'y iluluwa na niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Agad siyang inalalayan ni Lei Yuting upang makatayo, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Namumutla siya ng husto, mas maputi pa sa papel. Akalain mong umalis din siya.
Ungol ni Zufan, ngunit muli na naman siyang inubo. Pero ikaw ang nananalo, sigaw ni Murong Xui. Kaya mo na siyang patayin at tapusin ang lintik na alitang ito. Hindi maitatangging siya ang may pinakamatinding pagnanais na mamatay si Heavenly Sovereign. Hindi lamang dahil sa kanyang paniniwala at sa path of righteousness, kundi dahil din sa hindi malilimutang pagpapahirap na dinanas niya sa mga kamay nito. Huminga ng malalim si Zufan bago nagsalita. Ang piliting ilapit ang mga path sa isa't isa ng sapat lamang upang makuha ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi lubusang pagsamahin para maaari pa silang paghiwalayin may kapalit iyon. Kitang-kita naman niyo ang naging kalagayan ko. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy. Lalong mapanganib pa yon kapag ginagawa habang nakikipaglaban sa buhay at kamatayan. Maraming pagkakataong naisahan ko si Heavenly Sovereign at maaari ko na siyang tapusin, ngunit sa mismong sandaling iyon, may isa sa mga path ang nawawala sa maselang balanse. Napipilitan akong baguhin ang aking taktika. Sa bawat ganoong pagkakataon kailangan kong pahinain ang sarili kong pag-atake. Hindi na niya itinago ang tunay niyang kalagayan. Unti-unti na rin siyang bumibigay. At kung ipagpapatuloy pa niya ang laban, malalantad lamang ang kanyang kahinaan. Kapag nangyari iyon, sapat na ang isang pagkakataon para patayin siya ni Heavenly Sovereign at pagkatapos ay isa-isahin ang lahat ng natitira. Ngunit bakit mo pa isinugal ang sarili mo ng ganoon, mariing tanong ni Konpeng. Ang pinakamahalaga ay mapatay si Heavenly Sovereign. Hindi ang mga path. Agad namang nagsalubong ang mga kilay ng mga bagong Sovereign. Katatapos pa lamang nilang mabuo ang kani-kanilang mga path. Natural lamang na nais nila itong mapanatili. Lalo na ngayong nalaman nila mula kay Murong Xui na ang unang path ay simula pa lamang. Balak nilang magpatuloy. Isa pang path. At isa pa. Hanggang balang araw ay marating din nila ang Supreme Stage. Hindi sa pamamagitan ng sapilitang pagsasanib tulad ng ginawa ni Heavenly Sovereign, kundi sa sarili nilang hakbang at sariling pag-unawa. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, malabong mangyari yon. Si Zufan lamang ang may kakayahang pagsamahin ang mga path at umabot agad sa Supreme Stage kung kinakailangan. Siya lamang ang natitirang pag-asa laban kay Heavenly Sovereign. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay handa na silang basta na lamang isuko ang kanilang mga path. Kung maaari lamang, mas nanaisin nilang maiwasan ang pinakamasamang kahihinatnan. Ngunit, mas mabuti nang mawala ang kanilang mga path kaysa mawala ang kanilang buhay. Si Murong Xui mismo ang buhay na patunay nito. Noong bihag siya ni Heavenly Sovereign, hindi siya sumuko dahil alam niyang kahit ibigay pa niya ang kanyang path, mamamatay pa rin siya. Tahimik na nagsalita si Zufan. Una, iginagalang ko ang kagustuhan ng bawat isa. At ikalawa, hindi iyon ang paraan na nais kong tahakin patungo sa Supreme Stage. Alam kong mas matagal ang paraang pinili ko kaysa sa shortcut na ginamit ni Heavenly Sovereign. Pero handa akong pagtiyagaan iyon. Tumindi ang kanyang tinig. At sino ang nagsabing kapag ginaya ko ang kanyang paraan ay tiyak na mananalo ako? Paano kung pareho lang kaming maging malakas? Paano kung ang laban namin ay tumagal ng ilang araw, ilang taon, o ilang siglo pa? Ano na ang mangyayari sa Sacred Domain? Baka tuluyan na itong lamunin ng walang hanggang kadiliman bago pa man matapos ang aming laban. Kung ganoon, wala ring saysay ang lahat. Napataas ang kanyang boses sa huling mga salita. Kasunod niyon ay muli siyang inatake ng matinding pag-ubo. Hindi. Mariin siyang umiling. Hindi ko tatanggapin ang ganoong paraan. Ito lamang ang nakikita kong tamang landas. Ang tanging paraang tunay na makakatalo kay Heavenly Sovereign. At makapipigil sa mga susunod pang trahedya. Tahimik ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, si Julong ang nagsalita. Ibabalik mo ba sa amin ang aming mga path? Para magkaroon din kami ng pagkakataong marating ang Supreme Stage. Umiling si Zufan. Hindi pa. Kailangan ko pa ang mga ito upang maunawaan ang natitira pang mga path. Naniniwala akong mas mabilis ko iyong magagawa. Tutal. Ako rin naman ang tumulong sa inyong mabuo ang mga path ninyo. Ngayon, kung maaari, kailangan ko nang magsimula. Hindi na niya pinansin ang iba. Tahimik siyang naupo at nagsimulang magnilay. Isa-isa niyang sinuri ang bawat path. Inihambing ang kanilang mga konsepto sa sarili niyang pananaw tungkol sa mundo.
Ito ang tunay na ginagawa ng isang sovereign. Hindi lamang inuunawa ang mundo gamit ang isip, kundi nararanasan mismo kung paano ito gumagana sa paraang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Kalokohan! Hindi na napigilan ni Murong Xue ang sarili. Sobra na ngang nakakabaliw na nakabuo ka ng napakaraming path sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. At dagdag pa ang 2 buwan bago iyon. Ngayon naman, sinasabi mong mas bibilisan mo pa. Batay saan? Nag-aalinlangan din ang iba. Hindi nila alam kung posible ba talaga yon. May dahilan kung bakit walang bagong sovereign na lumitaw sa loob ng milyon-milyong taon matapos mawala ang mga nauna. Ngayon, parang sinasabi lamang ni Zufan na kaya niya itong gawin habang umiinom ng tsa. Kabaliwan iyon. Matalim ang tingin ni Murong Xue. Kung maaari lamang, sasakalin na niya si Zufan. Ngunit lumipas ang 1 minuto. Hindi man lamang ito kumilos. Napabuntong hininga na lamang siya. Hinayaan na niyang gawin ni Zufan ang gusto nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa ibang sovereign na kasalukuyang kausap si Elder Song. Nais niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari rito at kung bakit napakatagal bago ito nakasama sa laban. Sa sandaling iyon, isang munting butil ng prismatic na liwanag ang lumipad patungo sa kanya. Bago pa siya makapagtanong, pumasok na ito sa kanyang katawan. Bahagya siyang nanginig. Kasabay niyon ay naramdaman niyang bumalik ang kanyang path. Parang muli nitong natagpuan ang tunay nitong tahanan. Napuno siya ng kakaibang ginhawa. Ngunit mabilis din siyang natauhan. Napalingon siya kay Zufan. Akala ko kailangan mo pa ang aming mga path para mabuo ang sarili mong mga path. Bakit ibinalik mo agad ang akin? Huwag mong sabihin ni. Nakuha mo na agad ang buong diwa nito. Bahagya siyang ngumiti. Akala niya'y tama ang kanyang hula. Ngunit ang naging sagot ni Zufan ang tuluyang dumurog sa kanyang inaasahan. Nakuha ko na. Iyon pa nga ang pinakamadali sa lahat. Dahil ang path of righteousness at ang demonic path, magkaibang mukha lamang ng isang barya. Pareho nilang hangad na maunawaan ang mga demonyong naninirahan sa puso ng tao. Ang pinagkaiba lamang ang righteousness ay ginagamit ang kaalamang iyon para sa ikabubuti ng nakararami upang iligtas ang tao sa pag-uusig at pagdurusa. Samantalang ang demonic path ginagamit ang parehong kaalaman upang gabayan ang iba tungo sa sariling layunin ng gumagamit. Natigilan si Murong Xue. Napanganga na lamang siya sa lalim ng pagkaunawa ni Zufan. Bakit pakiramdam ko ay pinaglalaruan niya lang ako? Sinasadya ba niyang gawin ito para lang makakuha ng reaksyon mula sa akin? Tanong ni Murong Xue, bagamat wala naman siyang partikular na kinakausap. Tahimik ang ibang sovereign at ang mga sagradong hayop. Katulad niya, hindi rin sila makapaniwala. Isipin mo ngang kaya niyang maunawaan at mabuo ang isang bagong path ng ganoon lang kabilis. Ngunit kung isipin, magkahawig niya naman ang demonic path at ang path of righteousness. Kailangan lamang ng ibang pananaw upang makita kung saan sila tunay na naghihiwalay. Dahil doon, napaisip ang lahat. Tahimik nilang pinagmuni-munihan ang susunod nilang tatahaking landas sa cultivation at kung paano ito iaayon sa kanilang mga mithiin at pinaniniwalaan. Si Elin ang unang nakaahon mula sa kanyang pag-isip. Lumingon siya kay Elder Song, na noon ay nakaupo na lamang matapos ubusin ng laban ang halos lahat ng kanyang lakas. Sa itsura nito, tila sapat na ang isang mahinang tulak upang matumba. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa pagiging padalos-dalos ni Elin. Elder Song, usisa niya, bakit ngayon ka lang sumali sa laban, noong muntik nang mamatay ang isa sa amin? Matagal nang natapos ang iyong prismatic event nang dumating si Heavenly Sovereign upang alamin kung ano ang sanhi nito. At napakalakas pa ng kapangyarihang inilabas nito. Agad napako ang atensyon ng lahat kay Elder Song. May halong inggit, pagkamangha, at paggalang ang kanilang mga tingin. Mula pa noon, masusing pinag-aralan ng mga pinuno ng Luo Clan ang bawat pangyayaring may kinalaman sa mga prismatic event na dulot ni Zufan. Umaasa silang makakuha roon ng mga katotohanan at konseptong makatutulong hindi lamang sa kanilang cultivation, kundi pati sa kanilang pag-unawa sa mundo. Naalala nila ang unang pagkakataong nangyari iyon. Noong siya sa atin ni Zufan ang mga pamana ng 4 na sovereign na nakuha niya sa Nethersea. Napakalaki ng naitulong nito. Sa loob lamang ng maikling panahon,
Umangat silang lahat ng isang buong antas at narating ang Emperor Stage. Nang maalala nila kung gaano kahirap umabante kahit isang antas lamang noong nasa mortal domain pa sila. Hindi nila maiwasang mapait na mapangiti. Talagang ninakaw ni Heavenly Sovereign ang kanilang kinabukasan. Kung hindi dahil sa kanya. Marahil ay naabot na nila ang antas na ito ilang siglo na ang nakalipas. Baka hindi pa nila kinailangan ang paggabay ni Zufan. Ngunit sa kabilang banda, napagtanto rin nila ang isang bagay. Ang paghihirap ang nagtutulak sa pag-unlad. Samantalang ang labis na kaginhawahan ay nagdudulot lamang ng pag-atras. Kung hindi dahil sa manipis na spiritual energy sa mortal domain. Hindi sana sila napilitang maghanap ng iba pang paraan upang lumakas. Si Invincible Sword ang pinakamalinaw na halimbawa nito. Nalampasan pa nito ang mga limitasyon ng mortal domain. Bagamat sa huli ay namatay rin siya. Sinulob niya ang buong mortal domain sa digmaan para lamang sa iisang layunin. Ang patuloy na paglakas. Ang mga natutunan niya mula sa Sundering Sword ay walang katumbas. Kaya ginawa niya ang lahat upang makuha rin ang 4 pang Divine Sword. Ganoon din silang lahat. Maaaring hindi sila kasing obsesibo ni Invincible Sword. Ngunit bawat isa sa kanila ay may sariling mitin. At iyon ang humubog sa kanilang pagkatao at determinasyon. Pagdating nila sa Sacred Domain, hindi sila nagpabaya. Hindi sila umasa na lamang sa masaganang spiritual energy. Mas lalo pa silang nagsumikap. At ang katotohanang naging mga sovereign sila. Sapat ng patunay niyon. Napabuntong hininga si Elder Song bago nagsimulang magsalita. Ang pagsisikap kong maabot ang sukdulan ng alchemy ang siyang nagdala sa akin sa isang mapanganib na landas. Hindi ko man lamang napansin kung gaano na ako nalilihis. Naniniwala akong alam ninyong lahat ang tungkol sa napakaraming pagsabog na muntik ng kumitil sa aking buhay. Tumango ang lahat. Naalala nila ang napakalalakas na pagsabog ng kapangyarihan nito. At kung paanong halos lagi itong nauwi sa isa pang prismatic event. Kahit habang nagre-refine ako palagi kong sinusubukang lumikha ng isang bagay na imposibleng magawa ng kahit gaano karaming sangkap. At isang araw nagtagumpay ako. Kasabay niyon, nabigo rin ako. Ang translucent na pill ba ang tinutukoy mo? Ang parehong ibinigay mo kay Murong Xue, tanong ni Konpeng. Iyon mismo. Hindi pa yon ganap na perpekto. Ngunit winasak nito ang lahat ng alam ko tungkol sa alchemy. Paano ito dapat i-refine? Anong sangkap ang dapat gamitin? At maging kung kailan ito dapat gawin? Doon ko naunawaan. Hindi ko pala kailangan ng apoy. Hindi ko kailangan ng cauldron. Ni hindi ko kailangan ng anumang sangkap. Upang malikha ang ninanais ko. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Elder Song habang nagsasalita. Ano? Ibig mong sabihin ay nakalikha ka ng isang bagay mula sa wala. Impossible yon, mariing tuto ng Dragon Ancestor. Bahagyang ngumiti si Elder Song. Talaga bang imposible? Iniunat niya ang kanyang palad. Unti-unting nabuo roon ang isang maliit na heavenly eye. Nanlamig ang lahat. Kahit napakaliit lamang nito. Ramdam pa rin nila ang mahina nitong paghila. Dito ako tunay na nagtagumpay. Nang maunawaan ko ang katotohanan ito. At sa halip na gumamit ng anumang panlabas na bagay. Ibinuhos ko ang buong sarili ko upang likhain ang aking path. Lahat ng mayroon ako ipinagpalit ko rito. At mula sa path na yon, muli kong nilikha ang aking sarili. Iyan ang dahilan kung bakit naging sovereign ako. Tinawag ko itong Creation Path. Napasinghap si Murong Xue. Kaya pala napakaibang-iba ng iyong prismatic event ni. Mas naging malapit ka sa Heaven's Will. Sa mismong konsepto ng paglikha. Sa paglikha ng mundo At ng lahat ng naririto. Tahimik na tumango si Elder Song. Kaya kong likhain ang anumang maisip ko. Ngunit napakalaki ng kapalit. Hindi sapat ang simpleng pahinga upang makabawi. Ang mismong pagkatao ko ang nauubos. Ang aking kaluluwa. Ang aking katawan. Ang aking isipan. Lahat iyon ay unti-unting nauubos sa bawat bagay na aking nililikha. Kaya hindi ko iniligtas ang sarili ko noon. Maliban na lamang nang makasiguro akong wala na talaga kayong magagawa. Ginawa ko yon upang mas matagal pa akong makalaban kasama ninyo.
Ngunit alam naman nating lahat kung ano ang naging resulta. Napabuntong hininga siyang muli. Kaya pala Ngunit bakit ka pa rin nahuli? Tanong ni Siggy. Kung mas maaga kang dumating hindi sana kami naging laruan ni Heavenly Sovereign. Ngumiti ng bahagya si Elder Song. Tinutulungan ko rin ang aking alagad na matagpuan ang sarili niyang path. Gaya ng lagi kong ginagawa simula nang ipaalala iyon sa akin ni Senior C. Ginoong pinakamababa akong bumagsak. Ang pagtutok ko sa paggabay kay Yanfu. Nagbuka sa aking mga mata. May mga bagay pala akong matagal nang napabayaan. Mga aspeto ng alchemy na inakala kong pangkaraniwan lamang. Ang pagbabago ng pananaw na yon, ang siyang nagtulak sa akin upang mabuo ang aking path. At ngayon, umaasa akong siya rin ay makabubuo ng sarili niyang path. At siya ang tutulong sa ating wakasan si Heavenly Sovereign. Natapos doon ang kwento ni Elder Song. Nagpatuloy pa ang kanilang talakayan. Nagpalitan sila ng mga kuro-kuro at karanasan. Bawat isa ay may bagong natutuhan. Hindi lamang tungkol sa cultivation, kundi pati na rin sa buhay. Samantala, tahimik lamang si Zufan. Paminsan-minsan ay nagpapakawala siya ng isang munting prismatic na liwanag. Minsan ay mabilis. Minsan na may mabagal. Ngunit malinaw na patuloy siyang umuusad patungo sa Supreme Stage. At tungkol naman kay Heavenly Sovereign, walang nakaalam kung kailan ito muling magpapakita. Ngunit isa ang bagay na tiyak nilang lahat. Babalik siya. Lumilipad si Leiyuting sa himpapawid, ngunit malayo ang kanyang isip. Tahimik ang nakalipas na isang buwan. Masyadong tahimik. Wala ni katiting na balita kung buhay pa ba o tuluyan nang namatay si Heavenly Sovereign. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi pa tapos ang lahat. Patuloy na lumalawak ang dagat ng kadiliman, unti-unting nilalamon ang lupain at papalapit sa lugar kung saan huling naglaban sina Zufan at Heavenly Sovereign. Doon ngayon nagmumuni-muni si Zufan, pinag-aralan ang iba't ibang path. Naibalik kay Leiyuting ang kanyang path 5 araw lamang matapos maibalik ang kay Murong Xui. Hindi na niya inusisa kung paano nagagawa ni Zufan ang mga bagay na tila imposible. Mas inaalala niya ang katotohanang lagi nitong itinutulak ang sarili ng lampas sa hangganan upang iligtas sila at ang buong mundo. Kahit paano, nagpapasalamat siya na nakatulong siya rito. Lalo na noong huling labanan. Bagamat alam niyang marahil ay wala siyang gaanong magiging ambag sa huling paghaharap. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Hindi niya ito iniwan noong nakakulong ito sa sarili nitong katawan, manhid dahil sa matinding sakit ng pagkawala. At lalong hindi niya ito iiwan ngayon. Kagagaling lamang ni Leiyuting sa Blackwind Mountain. Dinalaw niya roon ang iba pang mga babae upang tiyaking ligtas ang lahat sa kabila ng magulong pangyayaring dulot ng desperadong laban para sa kaligtasan. Ngayon, pabalik na siya kina Zufan. Patuloy na nagbabantay roon ang mga sovereign at mga sagradong hayop sakaling may mangyari. Sabik silang matuto mula sa bawat kilos ni Zufan at sa mga karanasan ng isa't isa. Dahil isa lamang ang layunin nilang lahat. Ang ipagpatuloy ang kanilang cultivation. At higit na maunawaan ang mundo at ang kanilang mga sarili. Wala silang dahilan upang mag-agawan ng kaalaman. Walang sinuman ang obligadong ibahagi ang anumang natutuhan niya. Kung nais nilang magbahagi, mabuti. Kung hindi, ayos lang din. Sapagkat ang bawat isa ay kailangang tahakin ang sarili niyang landas. Nang matanaw niya si Zufan sa malayo, luminaw ang kanyang isipan. At bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kumusta siya? Tanong niya matapos lumapag sa tabi ni na Kunpeng at ng iba pang mga sagradong hayop. May pagbabago ba habang wala ako? Sumagot si Kunpeng na nasaan yung tao. Ilang araw na ang nakalipas nang isauli niya ang path ni Elder Song. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nagmumuni-muni. Sa tingin ko'y sinusubukan niyang mabuo ang ika-10 path. Ngunit walang nakaalam kung gaano pa yon katatagal. At kung mayroon pa ba tayong sapat na oras. Napabuntong hininga siya. Kahit paano, ani si Yi, may pag-asa na tayong tuluyang mapabagsak si Heavenly Sovereign. Hindi na natin kailangang magsugal. Hindi na natin kailangang umasa sa mga desperadong plano. Sa pagkakataong ito, magwawagi tayo dahil sa lubos na kalamangan. Tumango si Kunpeng. Tama.
Hindi tayo nagkamali nang ilagak natin ang ating pag-asa kay Zufan. Ngunit may isa pa akong natutuhan sa lahat ng ito. Ipinakita ng buong pangyayaring ito na ang sangkatauhan ay may kakayahang lampasan ang anumang pagsubok. Walang taong tulad niya ang sumibol noon sa sacred domain. Ngunit hindi iyon dahil wala silang potensyal. Kundi dahil pinapatay na agad sila ng sarili nilang kapwa bago pa sila umusbong. Mas pinili ng Sacred Mountains na pigilan ang pag-unlad ng sangkatauhan upang mapanatili ang sarili nilang kapangyarihan. Ngumiti ng mapait si Sigi. Sa isang banda nang ihiwalay ni Heavenly Sovereign ang bahagi ng Sacred Domain upang likhain ang Mortal Domain. Siya mismo ang naghanda ng daan para sa sarili niyang pagbagsak. Napaka-ironiko. Ginawa niya iyon upang ikulong tayong mga sagradong hayop at pigilan tayong makialam habang siya ay nasa ilalim ng bewitching. Dahil doon, nawalan ng masaganang spiritual energy ang mga tao sa mortal domain. Napilitan silang humanap ng ibang paraan upang lumakas. Maaaring ang karamihan ay naghahangad lamang ng kapangyarihan. Ngunit paminsan-minsan may mga mabubuting binhing tumutubo. Umaling si Lei Yuting. Wala akong pakialam kung ito man ay isang uri ng poetic justice. Ang mahalaga sa akin, manatiling ligtas si Zufan. Ayaw ko nang maranasan pa niyang muli ang matinding paghihirap na pinagdaanan niya noon. Halos mawala na nga sa atin si Miss Murong. Muling bumalik ang lahat sa realidad. Hindi mahalaga kung paano sila napunta rito. Ang mas mahalaga ay kung ano ang mangyayari mula ngayon. Mabubuhay ba si Zufan? O mamamatay? Maliligtas ba ang sangkatauhan? O tuluyan itong maglalaho? Para kay Lei Yuting at sa iba pang mga babae, mas mahalaga pa rin ang unang tanong kaysa sa ano paman. Mula sa hanay ng mga nagmumuni-muning sovereign, dahan-dahang tumayo si Elder Song at lumapit sa kanila. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.